Ayun, what's up mga katunay? Ayan, syempre itong inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Awesome! Ayan, syempre, painit na naman ng painit ang balita ngayon dahil nagkaroon ng mga suguran sa Senado, di ba? Nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng mga kung ano-anong bangayan. No, talagang grabe yung pagkakaano ni SP, talagang ni Senate President Peter Cayetano, talagang marami siyang naging problemang kinaharap ngayong naging Senate President siya. Talagang winelcome agad siya ng mga problema. Ayan, syempre may mga pag-uusapan tayo ngayon mga katunay. Ito yung isang video na tatalakayin din natin is yung nangyari nga sa Senado at dito ay nagsalita si Senator Alan, no? Nangako na hindi nila iiwan si Senator Bato. Ayan maganda yan na talagang hindi sila mag-iiwanan. Siyempre tatalakayin natin yan at meron pa tayong isang tatalakayin, yung kay Senator Amy. Ayan, kinundina ni Senator Amy Marcos ang umano'y marahas na pagpasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation NBI sa loob ng Senado upang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan, tatalakayin din natin yan. Isa sa mga video na mapapanood din natin yan na tatalakayin. At ito pang isa ay nagsalita si VP Sara. Ayan, sa mga nangyayari ngayon dito sa Senado, no? Sa mga nangyayari kay Senator Bato, although maikli lang yung sinabi ni VP Sara, pero talagang malaman. Ayan, at ito pa yung isang pag-uusapan natin. DILG Remulla ay nagpunta sa Senado at sinabi na hindi aarestuhin si Senator Bato. No? Parang ano lang ata, i-check lang, parang ganon. So pag-usapan natin lahat yan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang mga video na ito at bibigyan natin ng reaksyon ang mga palitang ito. Pasok! To update po to update. I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Ayan, nakita natin at sinasabi nga ni SP, ni SP Cayetano na papasukin si Remulla diyan sa building ng Senate para matulungan sila dahil yun nga parang nandoon nga si Senator tuloy. Si Remulla, para tignan ang sitwasyon. At sinabi nga dito ni SP Cayetano na hindi nila iiwan si Senator Bato. Ayun, maganda yun Maganda yun na yung sinabi ni Senator Alan, na ni SP Cayetano na hindi nila iiwan si Senator Bato. Kasi hindi naman dito pinag-uusapan yung nagtatago ng kriminal o ng wanted sila dyan sa Senado, di ba? Dyan sa Senado, yung sinasabi na, bakit sila nagtatago ng kriminal dyan? Yung mga ibang kino-comment ng mga, alam nyo naman, yung mga anti-Duterte, di ba? But
inaako nila yan? Ba't kinakargo nila yan si Bato? Wanted yan, ganto, ganyan, ganyan. Sa totoo lang kasi, di ba? Kahit balibalik ta rin man natin ang senaryo, walang karapatan na magdesisyon ng ibang bansa para sa atin. Di ba? Ano ba tayo? Humihimod tayo sa puwet ng ibang bansa? Pinapakita natin na dapat silang masunod. Ano ba ang koneksyon ng ICC sa mga nangyari dito? Wala naman silang koneksyon dito eh. Labas sila dito. Unang-una, meron tayong korte sa atin. Meron tayong gobyerno. Di ba? Yung mga nilalagyan lang ng ICC, uulitin ko, yung mga walang korte, walang gobyerno, yung mga hindi kayang ipagtanggol yung mga sarili nila. Kaya nga tinanggal na dito yung ICC kasi talagang wala naman ng silbi dito yan. Di ba? So kung merong kasalanan ng isang Pilipino, dapat dito nililitis. Bakit hindi dito nililitis? Kasi matagal, ganun ba yon? Kung inaapura nila na makulong ang isang tao is hindi nila magawa. Di ba? Sa totoo lang, dapat talaga kung bago hulihin o kunin si Senator Bato, dapat is manggagaling muna ang desisyon dito sa korte natin. Kaya sinabi naman ng Senado, kapag dito sa local court natin, dito lumabas ang desisyon at sinabi na kunin na si Senator Bato o isuko na or what, ibibigay naman ng Senado. At si Senator Bato ay willing naman. Hindi naman siya tumatakas eh. Diba? Hindi naman siya tumatakas. Ang sinasabi ng Senator Bato rito is willing naman siya basta dito sa bansa natin lilitisin dahil Pilipino siya. Papayag pa ba tayo na magkaroon pa ng isang pagkakamali na desisyon? Diba? Dapat hindi na. Nagkamali na kayo ng desisyon kay PRRD. So siguro dito kay kay Senator Bato is wag na kayo magkamali ng desisyon para hindi na kayo binabato ng kritisismo. Kasi kung binabato kayo ng kritisismo, kayo din ang nagre-reklamo eh. Kaya tama sila SP Cayetano, sila Senator Alan, na talagang dapat hintayin ang desisyon ng korte dito sa atin. Ano ba ang kinaiinip nila? Anong kinaiinip ni Trillanes? Anong kinaiinip ng NBI? Anong kinaiinip ninyo? Diba? Pwede nyo namang hintayin kung ano ang desisyon ng korte dito sa atin. So kung ano ang desisyon ng korte sa atin, yun ang dapat natin igalang. Hindi naman natin korte yung ICC na yan. Bakit? Ano bang pakialam? Ulitin ko, ano bang pakialam ng ICC sa atin? Wala naman. Ibig sabihin, pag may nagkakaso dito sa Pilipinas, pwede nang dalhin sa ICC. Pwede nang makialam ang ICC. Halimbawa, may nagnakaw na sinampay sa kapitbahay. Pwede mo nang ipa-ICC. Diba? Wala silang jurisdiction dito. Kaya ang may karapatan pa rin magdesisyon dito is yung korte dito sa atin. Yun. Ito pa yung susunod na pag-uusapan natin. So, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI at yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari kung nais nilang nakipit si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Ayan talagang kahit si Senator Amy ay humihingi na ng tulong dahil sa mga nangyayari dyan sa Senado. Tama naman. Dapat naman talaga is nire-respeto ang Senado. Kumbaga, di ba, kahit sabihin nating may senador dyan, na dapat irespeto nila, na kung hindi talaga dapat pwede ibigay, ay irespeto na lang nila. Di ba? Kasi sasabihin ng iba, ba't di pa nila ibinibigay? Dapat ibinibigay na lang nila para hindi magkagulo. Kasi nga, di ba, uulitin natin, paano nila ibibigay kung hindi naman dumadaan sa tamang proseso? Diba? Uulitin ko, dapat bang maulit-uli yung pagkakamaling nangyari kay PRRD? Ang gusto lang naman ng mga butihin nating senador
no, yung mga butihin nating senador na may paninindigan, ay magkaroon ng tamang proseso ang paghuli kay Senator Bato. No, hindi natin kinikilala ang ICC dito sa Pilipinas. Wala tayong pakialam dyan. Ewan ko kay Trillanes kung bakit pinagmamalaki yan. Pero hindi natin kinikilala yan dahil may korte tayo dito sa Pilipinas na dapat din nating irespeto. At dapat sila dito ang ma-involve, hindi ang ICC. Diba? So, dapat tulungan natin yan, mga senador natin na talagang may paninindigan na nandiyan, no? Na sila pa yung naiipit dyan sa kaguluhan na yan. Diba? Hindi natin alam kung ano ba to, pananakot ba to sa kanila o ano. Ito pa yung isang video, mga katunay. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. And mag-usap na tayo mamaya. Sige, ma'am. Mabuhay ka, ma'am. Ayan o, kapiraso lang yung sinabi ni VP Sara. Pero yung sinabi ko nga sa inyo, di ba malaman? Para kasi sinasabi ni VP Sara dito is sobrang paggamit na ng kapangyarihan. Kung saan-saan na dinadala. Kumbaga, kung ano-ano na yung nangyayari sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, talagang dinadaan na sa barsuhan yung mga nangyayari. Pero nagsalita naman sa isang post sa isang video si BBM, napanood ko nga, is talagang wala naman daw kinalaman ang administrasyon sa nangyayaring pag-aresto kay Senator Bato. Pero para sa akin, kung sinasabi naman dito na walang kinalaman ang administrasyon dito sa pag-aresto kay Senator Bato, pwede rin naman sigurong makialam ang administrasyon para mapahinto ang komosyon na ito. Di ba? Kasi syempre, presidente ka eh. Kapag ikaw ang nagsalita, kapag ikaw ang nagpatupad, lahat makikinig sa iyo. Di ba? Basta sinabi mo. Huhupa ang tensyon na to. Di ba? Kasi parang ang nangyayari kasi parang wala na kasi yung mga gustong kumuha kay Senator Bato, parang wala silang respeto sa korte sa atin dito sa Pilipinas. So parang tinatapakan nila ang Supreme Court. Parang hindi nila pinapaniwalaan, nilalagpasan lang nila, binabaliwala lang nila. Parang nagiging pambabastos yun sa Supreme Court. Na meron tayong korte dito, bakit tayo sumasandal sa ICC? Ngayon, syempre, bilang presidente, malaki talaga ang maitutulong niya para humupa ang komosyon na ito. Para matapos to. Uulitin ko, isang salita mo lang, Mr. President. Matatapos lahat ng problema na to. Kahit nga yung kay PRRD, isang salita mo lang yun. Matatapos yung problema na yan. 'Di ba? Kaya sinasabi ni VP Sara, naiisip niya na sobrang paggamit ng powers, 'di ba? Hindi ko naman tinutukoy na si BBM yung tinutukoy niya, pero i-apply natin sa iba pa, na talagang sobra na. No, sobra na yung ginagawang pangharas, sobra na yung ginagawa nila na ginagamit ng kapangyarihan nila para pabagsakin kung sino yung mga kakampi ng mga Duterte. So, ito pa yung isa. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not Pawis na arrest pawis si him. I am not here to arrest him. The perpetrators Mainit pa are naman. not identified. I have given the following instructions. Number 1, secure the CCTV room. Nothing is to be touched. Number 2, I asked the Senate President to allow me to enter with General Labirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number 1 priority. Ayun. To secure the senators. Tama yan, tama. I will give a press conference after I know more. Secretary, nasa loob po ba si Senator Bato? Everyone inside, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, Ayun. I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Sino po ang nagpapakot ng barel? We don't know. Let me through. Secretary, sabi ng Ayun, nakita naman natin si DILG Remulla, no, na nagsalita siya na hindi siya nandun para arestuhin si Senator Bato. So, ibig sabihin, kahit naman sila, hindi nila aarestuhin si Senator Bato. No, wala namang order. Talagang ewan ko nga ba si Trillanes, no? Sinabi lang kasi nung may nag-comment nga sa akin, sumama lang naman si Trillanes doon sa NBI, eh. Inquiry daw. Diba? Nandiyan lang si Remulla para bigyan ng proteksyon yung mga senador na nandiyan. Tama naman yun, syempre.
sa mga nangyayaring komusyon dyan sa Senado, dapat talaga is nandiyan si Remulla at kahit yung mga tao ng administrasyon, dapat talaga chine-check yung mga nangyayari. Kahit na sabihin natin kontra ang Senado ng konti sa kanila, dapat maging makatao pa rin. Di ba? Dapat lang ganun. Medyo pawis na pawis lang si Remulla kasi alam naman natin, napakainit ngayong panahon na tapos napapaikutan ka pa ng mga tao. Grabe. O kuya, parang hihimatayin ako dyan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa mga balitang pinag-usapan natin? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.